Mga madlang salsawera at salsawera, handa na ba kayo? Kung handa na kayo, simulan na natin ang pambansang bardagulan tuwing alas 5 ng hapon. Ito ang Face It! Face Up! Ako po ang inyong Diyosa, co-host na si Ann Curtis. At ngayon, i-announce na natin ang ating issue for today. Ang issue natin for today na kung nagbabaga, ipapaliwanag sa ating ni Meme mamaya. Pero ngayon, pakilala muna natin ang mga madlang sawsawera na andito sa studio. Kasama din natin ngayon ang mga tag-awat o referee na si G1 at G2. Andyan din sina B1 at B2. Andyan din ang ating trio tagapayo na kinabibilangan ni Attorney Lisa Aquino. Andyan din si Attorney Leonardo Acosta. Andyan din si Dr. Faith Alcantara and Dr. Hazel Santos. Andyan din si Father Larry Perez and Father Joseph Castro. Sila ang ating pinakamamahal na trio tagapayo. Ngayon, umpisahan na natin ang ating show with the main host at ang aking sister, the unkabogable phenomenal box office star, Vice Ganda! Hello mga sawsawera. Handa na ba kayo sa issue natin today? Sisterette, ang issue natin for today is isang tindera sa palengke nag-aaway nang dahil siniraan daw ang paninda niya, pati siniraan tsaka inagawan ng customer ng katabi niyang tindahan. Ano kayang dahilan? Bakit nagkasiraan ang dalawang tindera ng kakanin? Heto na, simulan na natin. Ang mga problemang hindi na kailangan pang palakihin, atin nang harapin dito sa mas pinalakas na Face It! Face Up! Okay, makakasama natin na nagre-reklamo ngayong araw. Okay? Nirereklamo niya ang katabi niyang nagtitinda ng kakanin dahil hindi na daw matiis ang ginagawa sa kanyang paninira, sa kanyang paninda. Ngayon, pati mga customer niya, inaagaw daw at sinisiraan sa kanya. Ano kaya ang buong istorya? Kausapin na natin si Nanay Esperanza. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Hello, Nanay Esperanza. Hello po. Okay. Ano po nangyari? Bakit po kayo nawawalan ng customer? At bakit daw po kayo sinisiraan yung paninda nyo sa mga tao? Yung katabi ko po kasi nagtitinda, kumari ko po yung kapitbahay ko. Hindi ko po ubos aakalain na ganun po yung patutungan niya po sa akin. Kasi kaklose ko po siya Kaklose ko po siya talaga. Magka-close po kami dalawa. Hindi ko po akalain, ganun na lang po ang pakikitungo niya sa akin. Kahit kailan naman po, hindi po ganun ang pakikitungo ko sa kanya. Simulan, matalik po kami magkaibigan niya. Kapag may handaan po sa amin, ibinibigyan ko po siya. Hindi ko po siya minawala. Pag meron naman, pag nangutang po siya, pinapahiram ko naman siya, binabayaran naman din niya po. Pero bakit niya po ginaganon? Kasi po, nawalan po ko ng kita noong mga buwan ng September. Nawala po ko ng kita. Lahat po talaga ng mga suki ko sa kanya po pumupunta. Tinanong ko po yung isang suki ko na lagi talaga pong bumibili sa akin. Kasi po, suki ko na po talaga siya. Tinanong ko po siya. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka na nabili sa akin? Ang sabi niya, panis at walang lasa at pangit.
hindi malinis at madudumi ang pagkain, makakanin namin. Sa madudumi yung paraan daw namin ginagawa yung makakanin namin. Sino nagsabi? Nung katabi mong tindahan, sabi sa akin, nagulat ako. No, magsasara na kami ng tindahan, kinausap ko siya. Sabi ko, bakit mo sinasiraan? Ano sinasiraan? Tapos narinig ko sa kanya na iingit daw siya kasi marami daw pong nabili sa akin. Bakit? Bakit naiingit ka kung walang nabili sa'yo? Depende naman yan sa tao kung saan nabili yung mga tao. Hindi mo pwedeng pilitin yung tao kung saan bibili sa kanila ba o sa'yo, di ba? Depende naman yan sa tao kung kanino bibili. Hindi mo pwedeng pilitin yung isang tao na bumili sa'yo dahil lang sa mga bagay na ganyan. Kaya nagalit po ko sa kanya. Kasi po matalik po kami magkaibigan eh. Tapos po gano'n na lang po yung galit nyo dito po sa inireklamo nyo. Ano po pangalan ng nireklamo nyo? Perla po. Perla. Okay. Ano naman kaya ang magiging reaksyon ng nirereklamo ngayon sa mga sinabi ni Nanay Esperanza? Magpaliwanag ka na! Perla, pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Nanay Perla, derechang tanong. Okay, Nanay Perla, derechang tanong po. Ano po yung biggest na galit nyo po dito kay Nanay Esperanza? Bakit nyo po siya sinisiraan yung paninda niya? Naiingit po ako eh. Kasi po marami pong nabili sa kanya. Tapos chismis din po ko sa barangay. Yung anak ko daw po, maaga nag-asawa. Tapos nagkaroon po maaga nag-asawa dahil po puktok po. Hindi. Nagalit po ko sa kanya, kaya naghiganti po ko sa kanya. Hindi ko po kaya bastusin niya yung anak ko. Hindi siya pwede pong mga alam ng buhay namin, ng pamilya ko, dahil buhay po yun ng pamilya ko. Hindi niya po dapat pinapakialaman. Kasi po, yun po ay buhay ng pamilya ko at hindi niya ito pwedeng pakialaman. Kasi buhay po ng pamilya ko yun eh. Hindi niya ito pwedeng pakialaman. May point. Totoo ba yung sinabi ni Nanay Perla? Totoo na sinismiss ko po siya pero humingi po ko ng tawad sa kanya, hindi niya po tinanggap. Humingi po ko ng tawad sa kanya, hindi niya po tinanggap kasi po gusto niya po mismong sa anak niya daw ako magpaliwanag. Pati sa anak niya po, naghuhingi po ako ng pinatawad po ako ng anak. Siya lang po talaga yung yung ugali po, hindi magpakumbaba, hindi po mananatili yung pagkukumbaba, lagi na lang po siya galit. Okay. Kayo naman po ba, hindi niyo po ba iniisip yung kapakanan ng sarili niyong anak? Iniisip ko naman po yung kapakanan ng anak ko, pero hindi niya din po iniisip yung kapakanan hindi niya po iniisip yung ginagawa niya sa akin. Kasi po bukod sa naiinggit po ko sa kanya, naiinis din po ko sa kanya, kasi po nagpaparigil sa Facebook kung ano-ano po. Hindi naman bakit ka natatamaan? Hindi naman ikaw yung pinaparinggan ko. Nag-share post lang po ko doon sa pakakasur ko po sa Facebook. Ano lang po ako, share ko lang po yun, naapektuhan po siya. Hindi ko na po kasalanan yun. Totoo naman kasi, napakawalang hiya kasi ng ugali mo. Okay, tama na po yan, okay? Ang pinapoint po natin dito, yung paninira ninyo sa paninda ni Nanay Esperanza. So, totoo po yun. Siniraan ko po siya dahil inainggit po ko kapag gusto ko pong maghiganti sa anak niya. Pero po, napatawad na ng anak ninyo si Nanay Esperanza dahil sa ginawa ni Nanay Esperanza. Ikaw po, hindi daw po hindi niyo po tinanggap yung sorry. Opo, hindi ko po tinanggap dahil po nagagalit po ko sa kanya. Hindi ganun kadali magpatawad. Sana maisip mo yon. Pero isang beses ko na namang ginawa. Ikaw nga, panggising mo ng sa umaga, chismis ka na agad.
Bago ka magbukas ng tindahan, chismis ka na agad. Kapal na mukha mo. Hindi ka maninigarado sa mga sinasabi mo. Okay. Tama na muna po yan. Kausapin muna natin ng dalawa sa ating trio tagapano. Trio tagapano. Trio tagapayo kung ano ang masasabi nila sa issue natin for today. Kausapin natin si Attorney Leonardo Acosta. Maraming salamat. Okay, sa paninira ng paninda, may kaso para dyan. Ha? May mga kaso para dyan. Kasi hindi mo iniisip yung dekalidad ng tinitinda ni Nanay Esperanza, Ate Perla, na dapat hindi nyo po pwede pakialaman. Kasi po, yon ay kay Nanay Esperanza. Diskarte po niya yon. Hindi naman po, sa dami sa kanya nang bumibili, sa sobrang dami sa kanya nang bumibili, matagal na po siya nagtitinda, tapos po sasabihin yung madumi yung paninda niya. Sa tagal niya tinitinda, madumi ang paninda niya. Wala naman nagkakasakit nung mga kumakain ng paninda ni Nanay Esperanza, diba? Paano niyo po masasabi na ganun yun? Diba, Ate Perla? Isipin niyo po, ang paninira ng turi ay hindi po maganda yan. May kaso po sa batas ay ilalaan dyan. Isipin niyo po yung mali na ginawa ninyo. Ang pagkakamali, yan ay hindi mo pwedeng i-push pa ng isa pang pagkakamali. Kasi yan ay hindi nagiging prevent ng isang buhay ng isang tao kung ano yung nararamdaman niya. Isipin natin, pwede tayong magkamali, pero sa oras na na-point natin yung mali, ay forward natin na pagkakamali na yun ay totoo. Pagkakamali na yun ay ibinigay mo sa isang tao na ikaw naman talaga may kasalanan, hindi kasalanan ni Nanay Esperanza. Kayo po. Kasi po, humingi naman po ng tawad si Nanay Esperanza sa anak ninyo po. Tapos kayo po hindi yung pagpapatawad talaga na dapat ibigay kay Nanay Esperanza. Hindi nyo na yung pinilit kasi mahirap humingi ng tawad sa taong ayaw tanggapin yung tawad na paghingi ng tawad na ibinigay mo. Isipin nyo na lang po na kapag sa ibang tao nyo po yung ginawa, hindi po natin alam kung ano pong gagawin sa inyo. Isipin ninyo, mali ang ginagawa nyo, maraming pwedeng mangyari sa inyo na mali kapag inulit nyo pa. Isipin nyo po yun, okay? Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney Leonardo Acosta, Attorney Lisa Aquino. Maraming salamat, Chang Vice. Okay, para sa akin, marami tayong pwedeng i-point dito, no? Marami tayong pwedeng i-point. Unang-una sa lahat, mali na siraan ang paninda ng kapwa tindera. Kasi, paninira yan. Pwede kang kasuhan dyan. Pangalawa, chismis, okay? Ang chismis, inamin na Esperanza na chismis niya yung anak ni Ate Perla. Pero naghingi siya ng tawad, pero hindi pinatawad ni Ate Perla. Pwede po yun. Kung hindi niyo tinanggap, tapos nagalit pa po kayo, hindi niyo po iniintindihan yung nararamdaman ni Ate Esperanza. Isipin niyo po yung point at yung meaning. Okay? Okay po, sa lahat ng ginagawa natin mga bagay-bagay, isipin po natin yung tama. Huwag po dapat isipin ng laging mali. Kasi marami pong pinopoint at kinaklasssification dyan. Isipin niyo po yan. Okay? Yun lang po. Maraming salamat, Attorney Lisa Aquino. Ngayon, ano ang pulso ng ating mga madlang sawsawera? Sister Ed, back to you. Maraming salamat, Sister Ed. Mga madlang sawsawera, itaas ng inyong mga papel at isulat kung kaninong team kayo.
itaas na ang mga blackboard ninyo, whiteboard, at isulat nyo kung sinong team ang kinakampihan nyo. Si Ate Perla o si Nanay Esperanza. Kaya naman, sulat na go! Boto na! Boto na! Ang lumabas sa botoan ay mas marami ay kay Nanay Esperanza kasi siya na yung naagrabyado, siya pa ang naging masama. Ano ang nangyayari? Sana maisip niyo po yung ginawa niyong pagkakamali. Okay? Siya naman ang magpapatunay na mali talaga si Nanay Esperanza sa paninira dito kay ate. Kay Ate Esperanza. Tawagin na natin si Ate Sita. Pasok! Face it! Face off! Face it! Face off! Hello, Ate Sita. Hello po. Okay, Ate Sita, diretsahang tanong. Diretsahang tanong, Ate Sita, no? Ano ano po yung pagkakilala niyo dito kay Ate Esperanza? Mabait po yan. Kasi po ako po, kahit malayo po yung tindahan ko sa tindahan niya, lagi ko po siyang sinisilip. Kasi po masama po talaga ugali ng Perla na yan. Kasi hindi lang po isang beses niya ginawa yan kay Esperanza. Maraming beses niyo po, tiniis lang po yan ni Esperanza. Kasi po, para lang po maging matahimik po yung buhay nila. Nako! Kausapin naman natin ang dalawa sa ating trio tagapayo. Dr. Faith Alcantara? Okay. Kasi sa pagkain ng kakanin, may malinis at maduming pamararaan dyan. Kailangan nyo po, hindi naman magtatagal ang isang pagkain kung maraming mamimili. Kung balik-balikan yung pagkain nyo, di ba? Hindi naman po ganun yun. Isipin ninyo, Nanay Perla, na ang pagkain ay walang maduming pagkain. Pag malinis ang pagkakagawa at sinisikap nyo kumagawa ng pera sa malinis na pamamaraan, maaayos natin at magiging maganda yung kinabukasan natin. Yan lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Faith Alcantara. Kausapin na natin Dr. Hazel Santos. Hello! Okay, sa akin, marami tayong dapat pag-usapan dito. Unang-una, kasi pwede magkasakit ng tiyan ng isang tao kapag ang pagkain ay madumi at hindi malinis yung pagkakagawa. Pero wala naman nagrereklamo dito kay Ate Esperanza. Kaya po, hindi po pwede nyo po ipagkalat na madumi po yung paninda niya. Kasi po, pwede po talagang lalayo po yung customer dito kay Ate Esperanza sa paninira ninyo. Isipin nyo po yung point at pinapoint ko po dito dahil yan po ay para sa inyo. Yun lamang po. Maraming salamat, Dr. Hazel Santos. Siya naman ang nanay. Siya naman ang kapatid ni Esperanza na magtatanggol sa kapatid niya sa mga ginagawa sa kanya, sa kapatid niyang si Esperanza. Kausapin na natin si Charito. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Nanay Charito, kausapin po namin kayo. Ano po yung ano po yung dapat yung pong sabihin? Okay po, kasi po, mabait po yung kapatid ko. Yang Perla na po yan, naninira po yan sa kapatid niyo. Hindi niyo na po inisip na malaki pong inutulong ng kapatid ko sa kanya. Okay. Kausapin naman natin ang dalawa sa ating trio tagapayo. Kausapin natin si Father Larry Perez. Maraming salamat. Sa panahon ng Diyos, sa mata ng basat, walang pagkaing madumi kung malinis naman ang pagkagawa nito. Isipin natin, ang pagkain ang kinakain natin sa araw-araw, kung hindi tayo nagmasasakitan dyan, wala naman tayo nararamdaman ng sakit, walang mangyayaring masama sa atin. Yun lang po at maraming salamat.
Maraming salamat, Attorney Larry Perez. Kayo naman po, Attorney. Kayo naman po, Father Joseph Castro. Sa akin, gano'n na lang din. No? Sabi sa batas, isipin natin kung ano yung mas pinopoint dito. Isipin natin yun. Kasi, maraming mga taong hindi nagiging discriminated sa atin. Isipin natin yon at hindi natin yun magagawa ng lubos. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, maraming salamat, Father Joseph Castro. Ngayon, desisyon na natin kung maaayos natin yung gulo ng issue natin for today. Okay? Ano po muna masasabi na ni Ferda? Sana mapatawad mo ko. Gagawin ko na ng paraan para marami pa rin bumili sa'yo. Sana hindi pa rin magbago yung pagkakaibigan natin. Na esperanza. Kaya kitang patawarin. Sana hindi mo na uulitin. Kasi pare-pares lang naman tayo nagdinegosyo eh. Para mabuhay tayo eh. Isipin mo naman yon. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pagmamahal. Isipin natin, huwag natin sirain yung tiwala na ibinigay sa atin. Kasi yun na lang ang dapat natin pag-ingatan. Maraming salamat sa ating mga madlang sasawera. Magkita-kita ulit tayo bukas sa mas pinalakas at mas pinagandang Face It! Face Off!